Yes, so mga kalakbay, we are back with another video mga kalakbay. So for today's video mga kalakbay, meron tayong unboxing na gagawin. So meron tayong package na dumating, nakikita nyo naman sa lamesa. So from Egeas Philippines yan. So pinadala nila tayo ng Egeas Q8 to review this beautiful intercom yan. So first time ko magkakaroon ng Egeas, tapos based sa mga napapanood ko sa YouTube is yung Egeas nga is magandang brand. So, ito na yung latest brand nila. So, Egeas Q8. So, nagpadala rin sila ng mga ice silk sleeve. Yan, no? So, meron tayong 4 na silk sleeve. So, mga kalakbay, kapag nakita nyo ako sa daan or na-recognize nyo ako, tapos meron tayong dala ng ganito, matik yan, bibigyan ko kayo nito pag gusto nyo yan. So, yan, no? Egeas. Yan, so mga kalakbay, start natin yung unboxing ngayon ng Egeas Q8. Tapos, pakita ko rin sa inyo yung pag-install niya dito sa inyong helmet. So ako, nakikita nyo naman meron tayong aray na adventure helmet dito. So ito, yung mas ginagamit ko na ngayon. Way before kasi mas marami akong helmet. Pero wala naman ako intercom. So nito lang ako nag-invest sa intercom. Ayan. So meron din tayong makikita nyo dito, meron tayong ICC mic. So this is our vlogging mic. Tapos meron pang isang nakadugtong dito na mic. This is for the intercom para maririnig ninyo yung kausap natin sa intercom yan. So kapag nag-disconnect, malalaman nyo kung gaano kabilis mag-reconnect yan. So ngayon mga kalakbay, unbox natin. Let's go. Yan, so ito na yung Egeas Q8 natin. Yan. So out of the box, makikita nyo na yung mismong unit. So this is the Egeas Q8. Yan. Makikita nyo? Labas natin. Ayan siya. So, kagandahan dito mga kalakbay kasi yung ano niya, yung texture niya is hindi siya yung usual na mga intercom na plastic. So, meron siyang parang ang nare-remind sa akin para siyang gamusa eh. Parang ganun yung texture. Tapos malambot. Saka makinis. Yan. So, makikita nyo rin, meron din siya mga kasamang manuals para hindi kayo mahirapan kung paano yung function niya. So, very easy to use mga kalakbay. Actually, nagkabit na ako ng isa sa isang helmet natin. So, yung isang Egeas, kinabit na natin sa empty helmet natin. Tapos, itong mga, andito, makikita nyo sa plastic. Yan. So, open natin. Yan. Kapag binuksan nyo yung plastic, makikita nyo meron siyang mga, yung hook sa helmet, this one. So, meron din siyang, kung gusto nyo yung adhesive, nakadikit na. Kaso kasi, ako mas prefer ko itong mga kalakbay kasi ako nililipat-lipat ko yung mga intercom ko sa mga helmet na ginagamit ko. Tapos, to keep the helmet fresh, yung paint niya para hindi magbabakbak. Kasi yung mga helmet ko before na nabili ko, yung iba, second hand, pero since nga yung iba nag-intercom na naka-adhesive, ayun, medyo nasisira kapag tinatanggal nila. So, ito mas prefer ko itong mga kalakbay. Tapos, so easy to install. So, kita nyo yan. Tapos dito, yan o, may dalawang linya siyang ganyan. So, insert nyo lang yan siya. Yan o. So, mga kalakbay, ganyan lang siya kadali install. Yan o. So, ako, parang hindi na kasi siya sasagad pa pag tinaas mo yun. So, yung doon sa ano natin, kunin ko yung isang helmet. Yan, so yung isang helmet natin, ito makikita nyo. Kung makikita nyo dito sa side, medyo nakaangat siya. Pero, super secure yan. Ayan, no? Kahit dito mo pang hahawakan, no? Sobrang secure. Tapos, wait, lagyan natin dyan. Thank you. Makikita nyo yung speaker. Not the usual speakers, kasi yung ibang speakers na nakikita natin, medyo flat lang. So ito, meron siyang soft padding dito sa may ano niya, earphone sa labasan nung music mismo. Kasi may na-try na akong intercom before, rekta siya dito sa speaker. Ang problem kasi kapag medyo kunyari, yung helmet niyo is not ready for intercom, so isisiksik niyo lang. Yun medyo masakit sa tenga yun kasi pinipress nun yung tenga mo pababa. So, luckily lahat naman ng helmet ngayon, halos lahat ng helmet ngayon na lumalabas, may intercom ready na sila na lagayan nitong mga speaker. So, meron din siyang kasamang mic. So, this is the mic kapag sa mga modular helmet. So, flexible na rin siya. Tapos, meron pang isang mic, yung mga full face helmet. So, ako ito ang prefer ko kasi ito, naka-velcro lang yan. So, kagandahan din sa aray kasi meron na rin siyang
Velcro strap. So, hindi ko na kailangan gamitin tong adhesive tape. Magagamit ko pa siya sa ibang helmet na gagamitin ko. So, yan. Mas prefer ko to mga kalakbay. Tapos, syempre, ang charging cable, meron din. Tapos, extra adhesive. Yan. So, ngayon, pakita ko sa inyo paano siya ilagay dito naman sa helmet. Yan, so mga kalakbay, ang first step is ilagay mo muna itong pagkakabitan mo ng intercom. So, yan. Ito nga yung hook natin. Tapos, to make it easier, ilabas mo yung padding para hindi na kayo mahirapan magkabit-kabit ng wire. So, ang una nating ilalagay ay this one. So, una natin ilalagay mga kalakbay ito. So, dito pa lang, palitan mo na yung mic para mamaya rekta salpak na lang. So, ang ginagamit itong charger is Type-C charger din. So, easy kapag hindi nyo nadala yung charger kasi marami kayong makahanap na charger. So, kagandahan dito sa Aray mga kalakbay, ang daling tanggalin ng padding. So, yan, nakabit natin yung first earphones dito sa left side. So, di naman kayo malilito kasi makikita nyo lagi na yung sa right side is mas mahaba. So, depende kasi yan eh. Iba-iba. Itong helmet natin na Aray, yung provision nito is medyo luma pa pagdating sa intercom. Unlike yung mga bagong helmet ngayon, talagang meron na silang butas for intercom. Pero ito naman, madali lang siyang hanapan ng pagsasalpakan mo ng earphones na mismo. Kasi yung naman niya is kumakagat na rin. Kasi yung mga wire is itong sa Type-C, kasi ito yung isasaksak mo diretso dun sa intercom, sa Q8. So yung mga natitirang wire, just make it na neat as possible para hindi na kayo mahirapan magtanggal-tanggal. Yan. Yan, so mga kalakbay, na-install na natin. So naka-ready na. Isasalpak na lang natin yung mismong AJS Q8. Kung makikita nyo yan sa loob, malinis yung wire natin, pagkakalagay natin. So kapag nilagay natin yan, yung USB Type-C, yung Type-C na cord is dito lang siya sa ilalim. Yan. So, kagandahan din pala dito sa Q8 mga kalakbay, meron siyang magandang antenna. Yan o. Okay, angas. So, easy. Sobrang easy lang ikabit. So, installed na siya. Ikakabit nyo na lang ngayon yung Type-C. Ayan na mga kalakbay, nakalagay na. Angas niyan pag nakatayo pa yung antenna. Yan, so, ang niyan, basic lang naman. Kapag i-on mo, on is the AJS logo. Just press the AJS logo. Yan, makikita nyo mag-beep, beep. So, meron siyang minus and plus. Tapos, kapag ginamit nyo na yung mesh, just press this, long press mo lang ito nasa likod. Yan. So, kita nyo, naka-on na siya kapag gusto nyo gamitin yung mesh. Kapag magkoconnect kayo sa ibang AJS intercom. Yan, magbiblink lang siya ng green and red. So, ngayon mga kalakbay, test drive natin to. Titingnan natin kung gaano ba kaganda yung AJS Q8 pagdating sa range, pagdating sa layo nung kunyari nagra-ride kayo. Kasi ako, I've tried an intercom before na hindi pa naman ganun kalayo pero nagdi-disconnect na. So ngayon, try natin tong AJS Q8 on the road. Let's go! Pag i-pairing mo siya yung AJS Q8 natin, bali ang gagawin mo lang is long press this one para ma-open mo yung mesh connection. Tapos, kung sinong mag-host, press mo lang ng once. Tapos, automatic na yun magko-connect. So, kapag nag-disconnect siya, automatic na rin siya nagre-reconnect. So, ngayon, try natin sa kung may distance, kung kamusta ba. Tapos, kasi ang natin, around to 500 meters ang kaya ng layo niya. Yan. So, ngayon, matitesting natin going somewhere. Yan. So mamaya, try natin na magkalayo, try natin na magkalapit kung kamusta ba yung Kamusta yung natin? Kamusta yung connection sa'yo? Good. Sige. So try natin later. Let's go! Yeah, so mga kalakbay, we're now on the way to somewhere testing our AJS Q8. So radio check tayo. Radio check. Ayun o. Kasama natin si Bunso. So, using the AJS Q8, sige, pasok ka sa kanan. Ayun o, AJS Q8. Yan o. So, on fast speed, hindi naman siya nagka-crack.
Yung ano natin, we tested about 500 to 600 meters, and I think it's okay up to 1,000 meters. Okay pa rin yung connection niya, even on fast speed. Yan. So kung mawala man siya, mag-disconnect man siya, mabilis lang siya mag-reconnect. Yan o. So kagandahan din dito sa EJS Q8 is nagagamit natin siya ng merong music. So kahit gamit natin yung music natin, malinaw pa rin. Ikaw Bunso, kamusta? Kamusta yung feeling mo dyan sa EJS Q8 mo? Maganda, maganda. Naririnig ko pa rin yung sound trip ko kahit nakakikipag-usap pa. Loud and clear. Loud and clear pa rin. Yeah, so yun ang kagandahan doon, kasi at least we can enjoy the music while hearing yung mga kasama natin mag-ride. So itong EJS Q8 is, I think, can connect up to 6 intercom na EJS. So it can also connect with other EJS variation, yung ibang variation ng EJS. So yun ang kagandahan. So mamaya fast speed test tayo para makita natin kung magka-crack ba yung sound niya or hindi naman, kung okay pa rin siya at fast speed. Yan, tingnan mo. Radio check. Ay, si Bunso, nasa unahan. Radio check tayo. Radio check, loud and clear. Ay, loud and clear. Pero maganda. Yan, so inangat din natin yung antenna ng EJS Q8 natin to mas clearer na boses. Yung boses ko pagdating sa'yo, kamusta? Naririnig ko naman parang katulad lang sa mga walkie-talkie ba? Malinaw naman, hindi naman siya muffled. Ayan ang good. Maayos pa rin naman. Okay, yan ang maganda, kasi some intercoms medyo nagmamaffle yung voice mo, kaya yun is a one good factor na meron ng EJS, kasi yun pa lang maganda na, kasi para magkarinigan kayo on the rides. Yan o, beautiful city of Antipolo. Yun o, yun mga kalakbay. So fast speed tayo ngayon. Ayan, nakatayo tayo to get a better reception ng ating signal. Sige nga, iwan mo nga ako Bunso. Tingnan natin. Iwan mo ako, bakbakan mo ako. Sige, sige, teka lang. Tingnan ako. Yan mga kalakbay, so nandito na tayo ngayon sa beautiful Shell Buso-Buso. Ano, kamusta naman kamusta naman so far yung EJS Q8 para sa Bunso? So yan mga kalakbay, napakaganda nitong na to, intercom na to. Ngayon lang ako naka-experience ito, kaya bilib na bilib ako. Pagdating sa quality ng voice, kamusta? Maganda yung quality ng voice kahit medyo malayo na yung distance niya ng Oo. ang ka-rides mo. So mga kalakbay, ang na-try namin kanina siguro mga around 700 meters na it starts to crack, pero nagko-connect pa rin naman siya, which is a good thing kasi malayo-layo rin yung nararating ng intercom. Kaya mga kalakbay, not just si EJS Q8, may mga ibang variation pa sila na you should try. Yun din yung maganda mga kalakbay, kasi itong intercom na to is 6 na EJS ang pwede mo i-connect dito, kaya which is nice, kasi syempre para kapag nag-ride kayo ng mga tropa, may magagamit kayo. Ayun o, so EJS Q8 natin. Pakita mo naman sa mga viewers natin yung EJS Q8 mo. Lapit mo dito Bunso. Yun o, so yun din yung kagandahan, kasi kahit nagmo-music ka, you can still hear the other intercom, kaya okay din. Yan, susunod si Yuri, lagyan din natin ng EJS yan para ayan, instant tatlo na tayo agad na mayroong intercom. Yan, so yan, kaya si Bunso, yan, may sounds yung intercom niyan. Yan. So mga kalakbay, if you're new to my channel, please like, comment, and subscribe, and ring yung notification bell para updated kayo sa mga gantong finds natin. So gusto ko lang din pala magpasalamat mga kalakbay sa EJS for giving us the opportunity to promote this beautiful product. Yan, so hoping magpadala pa sila ng ibang EJS product para ma-review natin sa susunod. Yan, so mga kalakbay, ikaw, may gusto ko ba sabihin sa mga subscriber natin? So mga kalakbay, continue liking and subscribing and sharing the content of Lakbay ni Lyle para mas marami pa, hindi lang ganito yung may padala sa amin guys na ma-review. Yeah, so
Recommended mo ba sa mga subscriber natin ito, mga kalakbay? Recommended, 10 out of 10. Yan, 10 out of 10. Yan, sa mga kalakbay, don't forget to stay safe and Peace! out. Like and subscribe! Woo!